Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Maligayang Pasko po at maligong bagong taon po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Mga kaubayan, mag-umpisa na po tayo. Ito po, ipinagmamalaki po ng Malacanang mga tambay. Ayon po sa Malacanang, ay huwag daw pong maging bulag at bingi sa katotohanan, lalong-lalo daw po sa mga nagawa ni Bongit o tinatawag na bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Ano po ba ang mga nagawa na malalaki maliban po sa sa mahigit 3 taon korupsyon? Napakalalaki pong nagawa na korupsyon. History nga po sa kasaysayan ng ating bansa. Pakinggan po natin ang Malacanang dito po sa sinasabi ng tinatawag na tagapagsalita na si garbage in, garbage out ng Vice President. Pakinggan po natin ang Malacanang. Sisi ng Malacanang kung may mga naiinip sa investigasyon sa flood control scandal. Pero pagtitiyak nito sa publiko, hindi tumitigil sa trabaho ang Pangulo. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sana, wag naman sila maging bulag, wag naman sila maging bingi. Sa mga nababalita, marami ng kickbacks ang naibalik sa Pilipinas, sa kaban ng bayan. Marami na ang na-freeze ang assets. Marami na ang kinasuhan ng BIR. Marami na rin kinasuhan ng Ombudsman at ang DOJ. So wag naman sana tayo maging bulag sa mga naging trabaho na o mga na-accomplish bago magpasko. Ito ang apela ng Malacanang sa publiko at sa mga mambabatas na nagsabi umanong yabang lang ng Pangulo ang pangako nitong may mga personalidad na sangkot sa flood control scandal na maghihimas rehas bago ang Pasko. Marami na raw ang natupad mula ng simula ni PBBM ang investigasyon, mula sa arrest warrants na na-issue, assets na na-freeze, passports na napasawalang bisa at iba pa. May sinabi ba ang Pangulo kung sinong personalidad ang mapapakulong niya sa Paskong ito? Hindi ba ang binanggit na lang niya sa kanyang ulat ay marami sa mga nabanggit niya ang maaaring hindi merry ang Christmas. Okay. At isa na rito, nabanggit niya ay ang Diskaya. At totoo naman, hindi naging merry ang Christmas. Kung ang hinahanap daw ng mga pangalan ng publiko ay mga politiko, ang sabi ng palasyo, tandaan natin, meron pang mga paghihiring dito at ang sabi nga ng Ombudsman, ni Ombudsman Boying, marami pa silang gagawin pag-iimbestiga. Kaya tignan po natin sa mga susunod na araw. Hindi ko mainuutosang wag mainip. Na nakakainip naman talaga kapag wala pang nakakasuang malalaki na mga politiko na nababanggit. Pero tandaan natin lagi tayo may due process. Maaasahan daw ng publiko na mas marami pang aksyong gagawin ng Pangulo para malabanan ang korupsyon. Isa na raw dyan ang utos nitong mas busisiin ang budget para sa 2026. Kapag naisumite na raw ang ratified national budget, posibleng sa susunod na taon na ito mapirmahan dahil hindi kasya sa 2 araw ang pag-iisa-isa sa bawat item. Para sa agenda, Andres. Yan po mga tambay, yan po. Mayroon daw po due process na sinusunod. Pero si dating Pangulong Duterte ay hindi po nakakuha ng due process sa kanila. Hindi po ba? Napakabilis po nilang naipatapon sa dahig. Pero pagka sila na po ang issue, mga kabayan, issue ng korupsyon nila umano, due process. Napakarami pong achievement. Diskaya po ang achievement sa mga pinangakong marami daw pong magpapasko sa kulungan. Pero diskaya lang ang nasa kulungan umano. Pero yung malalaking isda, merry at happy po ang kanilang Pasko. Hindi po ba mga kabayan? Kaya nga po sa dami po na nagawa at huwag daw po tayo magbingi-bingihan at magtanga-tangahan at magbulag-bulagan sa mga nagawa ni Bongit at ni Bangag. Kaya nga po pati si Karen Davile, hindi po siya bingi at hindi po rin po siya tanga at bulag sa nangyayari po sa ating bansa. Kaya nga po nakapagsasalita siya. Pati ang kanyang birthday, di po ba ang kanyang mga wish. Ibalik po natin si Karen Davila, mga kababayan. Ibang klaseng gobyerno Sabi ito. ni Teddy, magandang gabi po sa inyong lahat. How are you, UP Diliman? Buhay pa ba kayo? Siyempre buhay kayo kasi hindi kayo kurakot. Mga kurakot lang ang mamamatay.
apat pa lang napapatay ko eh. Apat na ba? Gusto natin mas marami pa, Gian, di ba? Marami kasi din pinapatay yung mga kurakot eh. So, Busy pa ata si kamatayan eh. hopefully, this gives them time to repent. Oo nga eh. Naalala ko kanina, nakita ko yung itsura ng buwaya eh. Parang pakiramdam ko, nahiya yung mga buwaya sa katakawan ng mga politiko natin. Oo nga, parang nakakahiya pa sa kanila. Correct! Alam niyo po, ilang docu na po ginawa ko tungkol sa mga buwaya. Sa totoo lang yung mga buwaya, hindi po ganun katakaw. Isang tao, isang araw lang kinakain ng mga yun eh. Pero yung mga politiko natin, kakaiba! Magandang Yan po, mga gabi tambay. po sa inyo. At syempre po, pati po si Percy Lapid, mga tambay, ay meron din pong nasasabi sa gobyerno po ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Bago po siya pagpahingahin, bago po siya matsugi, ay ito po ang kanyang prediksyon, mga kababayan, sa gobyerno po ni Bongit, mga kababayan. Pakinggan po natin si Percy Lapid. Kung tayo sa mga balita, Ito sasabihin ko sa inyo, iyang gobyerno ni Bongbong Marcos, papunta yan sa bangin. Maniwala kayo sa akin at sa hindi. Wala pa tayong sinasabing bihira yung hindi nagkakatotoo, mga kaibigan. Yan pong itong gobyerno ni Bongbong Marcos, patungo sa bangin. Bakit? Napasok na sila ng sindikato eh. Hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno. Baka kala ninyo. Si Bongbong Marcos, naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ng mga hired killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat eh. Yan po, mga tambay. Yan po ang sinasabi ni Sirang Percy Lapid. Ang gobyerno po ni Bongit at ni Bangag, mga kabayan, ay papumunta po. Ang ating bansa po ay dinadala po sa bangin. Palubog po tayo, mga kabayan. Ayon po kay Percy Lapid. Dahil napasok na po tayo ng mga sindikato nila. Nahandyan pa ang mga kaliwa. Hindi ba? Mga smuggler, mga pulburon lord. Hindi ba? At syempre po nahandyan ang mga oligarkiya. Hindi po ba? At lahat po ng klase po ng masasama ay nahandyan po at nakapaligid po. At kasama na daw po niya umano lahat. Kaya nga po napakarami nila achievement eh. Ano po achievement ng pinagmamalaki? Korupsyon. Napakarami daw po. Huwag daw po tayo maging bulag at bingi sa mga nagawa. Lalo-lalo po sa pagsugpo ng korupsyon nila. Pagsugpo po ng korupsyon, ano po? Marami na raw po nagbalik. Sino po nagbalik? Mga kabayan, marami daw po nagbalik. Puro po contractor. Puro contractors po ang nagbabalik ng pera. Pero yung mga politiko na mali-maleta po ang mga diniliber, daan-daang bilyon, may nagbalik na po ba? Kasi pagdating po kasi sa mga politiko, lalong-lalo kung sila po at kaalyado po nila umano, kailangan po ng mahabang proseso. Kailangan po ng due process sa mga demonyong yan. Pero sa mga contractors, kailangan po maipris agad. Pero sa mga politiko, nasangkot at involved, due process. Kaya nga po napakahusay po nilang politiko. At napakahusay po maglingkod. At napakarami pong achievement ni Bongit at ni Bangag. Pero wala naman pong masabi kung ano po mga achievement. Meron po bang sinasabing listahan ng mga achievement? Mga kababayan, puro sinasabi lang marami. Ano po ang malalaking achievement ng mahigit 3 taon ng kanyang panunungkulan? Napakalaki po ng pondo na inuukol at ginugugol po ng taong bayan. Napakarami po. Trilyon. 6 trillion mahigit. Katulad po ngayon. 6.7 trillion mahigit ang budget na naman po nila for 2026. Ano po ang nahihita ng mga Pilipino sa mga achievement nila? Meron po ba silang ipinagmamalaki sa Pilipino na ang pera ng taong bayan ay ganito po karami ang naipagawa? Mga proyektong napakalalaki, big ticket, big project
para po ang pera ng taong bayan ay nakikita ng taong bayan kung saan dinadala. Ang nakita po natin ay 5,500 flood control, mga kababayan. At syempre po, yung mga proyekto ni dating Pangulong Duterte na mga natapos sa panahon niya. Hindi po ba? Pero po yung kanyang big ticket na siya po mismo, yung sinasabi niyang better more, mga kabayan, ay naging corruption more. Corruption pa more ang lumabas po. Hindi po better more na proyekto. Corruption pa more. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ginagawa pong tanga at bobo ang mga Pilipino ng tagapagsalita po ng Malacanang. Ginagawa pong tanga, gago at bobo ang mga Pilipino at ginagawa po tayong tanga dahil po sa sinasabing huwag maging bulag at bingi sa mga nagawa ni Bongit o ni Bangag na tinatawag na kanyang ate na si Senadora Amy Marcos. Kaya nga po kung paniniwalaan po natin si Karen Davila, si Cara David, mga tambay, kung paniniwalaan natin si Cara David at si Percy Lapid, nakikita na po nila. At ang nakikita ni Percy Lapid, papunta na tayo sa Kumunoy sa Bangin. At pagdating naman po kay Cara David, ay hiling niya po na maubos na ang mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo. Happy New Year po mga kababayan. Ingat po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo lahat. Kay Balance Vision TV, Nancy Lumampaw, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, si Arpel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at si Bei Chichiyoko, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyo at maligayang Pasko at maligong bagong taon po sa inyo lahat. Ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kababayan sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte na ang ating Vice President, ganun din po ang dating Pangulo na tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo at makalabas na po siya sa lalong mabilis, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal at panalangin. At sa muli po mga tambay, maligayang Pasko po at maligong bagong taon. God bless po sa atin lahat. At sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan. Ingat po at tiis lang po mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye po muna.